Dalawang magagandang babae ang tumatakbo palayo sa mga kabayo. Ang mga kawal sa likod ay pumutok ng mga palaso sa kanila. Iniyuko ng batang babae ang kanyang ulo, ang palaso ay lumipad sa kanyang ulo. Nagpatuloy ang mga sundalo. Nang halos malapit na sila sa dalaga, isa sa kanila ang nagsword at nilaslas ito. Galit niyang dinampot ang isang kutsilyo at ibinato iyon sa mga sundalo. At pinababa niya ang isang tao. Parehong pasulong. Ang mga sundalo ay tumpak na naglalayong, nasugatan ng isang batang babae. Pinagmasdan ni Colin ang kanyang kaibigan na nahulog sa gilid ng bundok. Patakbong bumaba si Colin para sundan, ngunit halos hindi na makatiis ang dalaga. Upang makumpleto ang misyon, nagbigay siya ng isang bag ng tela kay Colin. Ito ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Sa itaas, hinabol ng mga sundalo ang lugar. Batang babae na tumatakbo sa tabi ng batis. Pagkatapos ay tumakbong parang baliw sa mabuhanging disyerto. May natama ng ulo niya. Lumilitaw ang hangganan na may mapanimdim na asul na kulay. Huminto ang mga sundalo, sa pag-aakalang si Colin ay nakarating sa dead end. Sa oras na ito, isang bulaklak na kumakain ng tao ang tumubo sa damit ni Colin. Inagaw ng dalaga ang perlas ng liwanag sa kanyang bodice at itinaas iyon. Agad na nataranta ang mga kabayo. Paglingon niya, ang liwanag sa perlas ay sumisikat sa hangganan. Nahati sa dalawa ang kurtina ng liwanag. Pagkatapos ay tumakbo siya sa puwang na iyon. Nang makita siyang tumakbo roon, tumakbo rin ang mga sundalo. Dahil dito, dinala sila sa ibang mundo. Isang lamad ang huminto kay Colin. Inilabas niya ang magaan na hiyas at itinaas iyon. Nagpanik din ang mga kabayo. Pagkatapos ay nahati ang kurtina sa isang puwang. Bumangga ang dalaga dito, kaya nakatakas siya. Inutusan ng kapitan ang pangkat na bumalik at magulat. Ang natitira ay tumakbo sa slot para mahuli si Colin. Sa kabilang panig ay ibang mundo. Isang malusog na lalaki ang nagpuputol ng panggatong. Nang huminto siya para magpahinga, nakita niya si Colin na tumatakbo palayo. Kitang-kita na attracted ito sa kanya. Ngayon ay hinahabol siya ng mga sundalo. Napilitan siyang pumunta sa bangin. Sumugod din ang mga sundalo. Sa oras na ito, ang halamang carnivorous ay bumabaon sa lupa. Tumpak na tinutukan siya ng mga sundalo. Tumakbo si Richard para itulak ang mga sundalo pababa at saka tumayo para pigilan siya. Sabi ng kapitan, delikadong karakter ang nasa likod niya. 4 na lalaki na humahabol sa isang babae, sino ang delikado? Galit na kapitan. Pinalo ng kapitan si Richard sa lupa. Isang sundalo na may hawak na espada ang naglakad patungo kay Colin at sinaksak siya. Hinawakan niya ang espada gamit ang isang kamay at sinakal ang sundalo gamit ang isa. Pagkatapos ng tingin iyon, unti-unting nagitim ang mga mata ng sundalo. Siya pala ay isang taong nagsisisi. Tumalikod ang mga sundalo para salakayin ang kanilang mga kasama. At dahil sa paggamit ng mahika, humi na si Colin. Matapos ang isang matinding labanan, unti-unting namatay ang mga sundalo. Lumapit ang kapitan dala ang kanyang espada. Papatayin na sana niya si Colin nang sumakay si Richard. Nagmamadaling lumaban ang dalawa. Sa sandaling ito, sinaksak ni Colin ng kutsilyo ang binti ng kapitan, dahilan para mahulog ito sa bangin. Napaatras si Richard sa takot. Sa oras na ito, kapwa nakatakas sa kamatayan. Nang makitang nasugatan siya, sinubukan niya itong hilahin pataas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglagay siya ng kutsilyo sa leeg niya. Tanong ni Richard at Colin daw ang pangalan niya, isa siyang gray na tao. Siya ay hinabol dahil sa pagnanakaw ng lihim na kaligrapya ng hari ng demonyo. Nang makaalis si Colin ay pumunta si Richard sa bangin para tingnan. Pagkatapos ay nakapulupot sa kanyang binti ang halamang kumakain ng tao. Bababa na sana siya para tanggalin iyon ng kagatin nito ang kamay niya. Tinapakan niya ito, ngunit nang tingnan niya ang kamay niya ay may nakita siyang butas. Inilabas ni Colin ang magaan na hiyas na parang may hinahanap. Lihim ding sumunod si Richard na mahilig sa mga babae. Dito magsisimula ang kwento. Isang sinag ng asul na liwanag ang naghati sa mundo sa dalawa. Sa isang panig ay isang mundong walang magic. At ang layer ng liwanag ay isang mundong pinangungunahan ng mga hari at mahika. Dalawang magkahiwalay na daigdig na walang sino mang makatawid. Ang mundo ay kontrolado ng dyablo, at ang buhay ng tao ay lubhang miserable. Para makatakas ang mga tao sa pagdurusa, dapat silang maghanap ng isang taong tuklasin ang hinaharap. Anging ang taong iyon ang makakasira sa hari ng demonyo. Ang misyon ni Colin ay subaybayan ang prospector. At gamitin ang iyong buhay upang protektahan sila. Ginamit niya ang hiyas at nakita niya ang isang matandang lalaki na may hawak na manok. Ang kanyang hitsura ay nagulat sa kanya. Inilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan. Isa pala siyang wizard na nakapunta na sa mahiwagang mundo. 23 taon na ang nakalilipas, pumunta siya sa mundong iyon para protektahan ang explorer. Sa sandaling ito dumating si Richard. Matapos makipagkita sa guro at kay Colin, natamba siya. Nilalagnat siya nitong kagat. Ang mangkukulam ay dapat magpalamlam para pilitin ang halamang kumakain ng tao. Ilang sandali pa ay humupa na ang lagnat ni Richard at unti-unting gumaling ang sugat.
Gusto ni Colin na makilala ang prospector. Sabi ng mangkukulam, ang taong nakahiga dito ay ang prober. Sa pagtingin sa kahinaan ni Richard, labis na nagulat si Colin. 20 taon na pala siyang tinuruan ng mangkukulam kung paano magsaka. Upang maranasan mo ang buhay. Hindi kita tinuruan kung paano haharapin ang hari ng demonyo. Nang magising si Richard, laking gulat niya. Anong prospector? Iyan ay itinuturing na isang bayani. Sinabi ng bruha kay Richard ang lahat. Ang diablo pala ay galing sa impyerno. 23 taon na ang nakalilipas, ipinanganak ang isang hinaharap na prospector. Sisirain ng taong iyon ang hari ng demonyo. Matapos marinig ang balita, inutusan ni Mara ang kanyang mga sundalo na patayin ang lahat ng mga bagong silang na sanggol. Nang maramdaman iyon, dumating ang witch para kunin si Richard. Ginagamit nila ang magaan na hiyas upang dumaan sa tabing. Dumating sa mapayapang daigdig na ito, ibinigay ang batang lalaki sa isang mabait na pamilyang palakihin. Ibinigay ni Colin ang libro kay Richard, na naglalaman ng kung paano mag-ipon ng enerhiya. Kapag nakuha na ito ng hari ng demonyo, ang kahihinatnan ay magiging mahirap hulaan. Gumamit ng spell ang bruha para lumabas ang espada. Ito ay isang sinaunang Diyos ng espada. Ang tibak ng katotohanan, na may kakayahang parusahan. Ito ay gagana sa mga kamay ng prospector. Ngunit para sa mga ordinaryong tao, ito ay isang bakal lamang. Hindi naniwala si Richard. Tumakbo siya sa takot. Pumasok siya sa kagubatan at inatake siya ng mga lamok. Sa sobrang takot ng kabayo ay natumba siya at tumakbo palayo. Pinalibutan ng lamok ang kabayo. Pag-angat niya ng ulo, may kamay na tumakip sa bibig niya.